Okay mga boss, gagawin ko na to Yamaha Choppy. Ang problema nito ay ayaw start, tapos ito nga ay matagal na nakatambak doon sa may-ari nito. Ngayon, pinagkatiwala sa atin para gawin. Hindi ako sanay sa two stroke mga boss, pero meron naman tayong kaunting alam sa two strokes. Susubukan kong paandarin to. Tingnan natin kung mapapaandar ko. So unang-una mga boss, titingnan ko muna kung may kuryente. Lalo't pagka kayo ang magagawa, tingnan nyo din kung may kuryente. Ito ay labas na yung kanyang wire. So pagka dinikit mo yan sa body, may kuryente yan. Tapos ang kanyang mga wire ay gulo-gulo. Hindi ko alam kung anong klase mga wire nito. Tapos testingin natin to. Natesting ko na din to na walang kuryente, pero papakita ko lang sa inyo kung talagang wala nga siyang kuryente. Yan. Lasang kuryente mga boss. Ang gagawin ko dito, hahanapin ko yung linya niya. Hindi ko na alam kung ano alin dito. Ang gulo. Ano? So mag-uumpisa tayo dito sa stator. Kakalasin ko yan. Tapos saka natin mahanap yung kanyang kung paano siya mapapastart. Siya nga pala mga boss, bago kayo makapagkalas ng ganitong sa Choppy, kakailanganin nyo ang motorcycle CG125 GY6 50 125cc tool. Ito yan mga boss. Kung mapapansin nyo, mas maliit siya dun sa pang 4 stroke. Mas maliit to mga boss. Tapos ang pihit nito, imbis na pahapit na ganon, para siya pumasok doon sa loob nun, pinaka puller. Puller ang tawag dito mga boss. Ang pihit dapat ay papagayon katulad ng sa 4 stroke. Ito mga boss baliktad. Siya ay pakaliwa ang pihit pag ganon. Kakailangan ninyo to pagka magkakalas kayo ng pang 2 stroke. Tapos kakailangan ninyo din ng impact wrench para pangkalas dito sa tornilyo nito. Gawa ng malalaki yan, hindi yan katulad ng mga regular size na Phillips screw. Malalaki yan. Hindi katulad na rin, maliit lang. Pagka sinalpak mo yun dyan, dadaplis yan. So kailangan mo ng pang impact wrench. Mas malaki. Tapos ako ang gagamitin ko na lang dito ay katala. Dahil lutang naman siya. Pero kung yan ay nakalubog, kakailanganin nyo ng kasi itong pangkalas ng spark plug. Yan, pwede na yan. Pero para hindi masira yan, kung pangkalas lang yan ng spark plug, saka lutang naman siya, gagamitan natin ng katala dahil luag naman. Okay mga boss, yun lang naman ang kakailanganin dyan para makalas ang stator, para makita natin yung contact point sa loob. Para malaman natin, doon tayo mag-umpisa ng linya ng kuryente. Gawa ng iba-iba na ang kanyang linya ng kuryente. Hindi na malaman kung alin dito ang pang contact point, kung alin ang primary coil. So kaya natin bubuksan yan. So ito na mga boss, malalaman natin kung alin ang linya ng primary coil. Ayun, ito ang primary coil. Itong linyang ito ang primary coil. Ang kanyang wire ay itim na may stripe na puti. Tapos ang kanyang stator
ay green din doon, yellow dito sa isang ito, yellow yan, stator so itong dalawang ito ay sa ilaw, tapos may natitirang itong dalawang ito. Para maintindihan. Diyan ka muna. Saan tong itim na to? Itim. Ari pa lang itim. Dini sa contact point. Okay. Ari ay primary coil. White with stripe na puti, ay hindi pala, black na may stripe na puti, primary coil, tapos aring itim ay contact point. Okay, kuha ko na. So pwede na nating ibalik to dahil nahanap na natin yung linya ng kuryente. Tanda na yan, tanda ko na, alam ko na yan. Kaya ka na, balik. Yan lang pala so ito na mga boss, malalaman natin kung alin ang linya ng primary coil. Ayun, ito ang primary coil, itong linyang ito. Ang primary coil, ang kanyang wire ay itim na may stripe na puti. Tapos ang kanyang stator ay green din doon, yellow dito sa isang ito, yellow yan, stator so itong dalawang ito ay sa ilaw. Tapos may natitirang itong dalawang ito. Para maintindihan. Diyan ka muna. Saan tong itim na to? Itim. Ari pa lang itim. Dini sa contact point. Okay. Ari ay primary coil. White with stripe na puti. Ay hindi pala, black na may stripe na puti. Primary coil. Tapos aring itim ay contact point. Okay, kuha ko na. So pwede na nating ibalik to dahil nahanap na natin yung linya ng kuryente. Tanda na yan, tanda ko na, alam ko na yan. Kaya ka na, balik. Yan lang pala So sa palagay ko wala itong masyadong issue, gawa ng sabi nung may-ari dati daw ito inaandar. Ang problema, napa-stock, tapos pinapaandar nila, hindi na umandar, nang napa-stock nga. Tapos yun, nagkagulo-gulo na ang wire. So i-start natin siya ngayon kung i-start talaga. Tapos lilinisin ko lang tong contact point, siguro naman nasa tamang gap pa yan. Malay natin, umandar naman. Hindi natin masyadong gagalawin yan dahil dati daw ay naandar yan. Babalik na natin to para alam na natin naman ang linya ng primary coil
At saka baka naipit yung ano Teka muna. Sisiguraduhin nyo nga pala mga boss na walang maipit na wire. Yung sa primary coil baka naipit. Hindi ko na ayos, sorry. Are yan, baka maipit, makiskis nito. Dapat nito merong ipit dito kaso wala Yan. Ito. Yes. Ngayon na lang ulit ako nakapagawa ng 2-stroke kaya hindi ko nakabisado. Pero mapapaandar ko to, maniwala kayo mga boss. Andar to. Madali lang to pinakamadali sa lahat to. 2-stroke. By timing mo lang to. Mahanap mo ang tamang linya ng kuryente, okay na to. I-start to. Yan. Tapos ano pa? Siya nga pala mga boss. Tignan nyo naman ang linya ng kanyang ang linya ng kanyang ignition coil. Kanyang ignition coil mga boss ay naare. Hindi na sa ilalim na are. Yan. Yun ang kanyang ignition coil. Tapos ang linya ng kanyang ignition coil ay are. Yung kanyang negative. Yung papunta na yung galing ng primary coil. Dadaan muna siya dito sa condenser. Yan. Ito nga pala mga boss yung pagkakaiba nito. Yung condenser niya wala dito. May ilagay niya ng condenser dito. Nasaan na yun? Ito. Yan, lagay ng condenser yan. Ang ginawa ay tinanggal o hindi ko alam kung sa dyan doon nakalagay yan ay inilabas. Yon. Ang condenser ay nandito. Tapos yung kanyang itong ignition coil, ito yung kanyang linya. Kata nyo naman, nakakalain nyo bang yan ay pang ignition coil. Yung ignition coil ganito yan. Okay mga boss, babalik na natin tong magneto para mamaya i-start na lang natin yan para matesting natin. Tanggalin muna natin itong puller. Tapos huwag nyo kakalimutan mga boss, mayroon yan ditong kunya. Ito yan, yung pinakasabat, sabat ang tawag dyan o konya. Pagka yun ay wala, ay sasama sa ikotang magneto. Yan, okay na yan. Totornilyo na lang natin. So, ito na mga boss. Pagkukunik-kunikin na natin yung mga wire. Itong motor na to mga boss ay 6 volts lang. Tapos ang kanyang linya ng kanyang para siya ay umandar. Itong block na to, 'di ba? Sabi ko kanina, itong block na to ay galing sa contact point. So, si contact point ay pakita natin si condenser. Yan, si condenser dito nakalagay. Condenser si contact point ay black galing doon sa stator. Tapos si contact point wire papasok sa condenser. Siguro ito ang ang papasok. Gawa ng may nakatiklop doon, parang dugsungan papunta sa ibang linya. Yan, pasok muna, dito muna tayo. Condenser. From contact point, pasok sa condenser. Tapos, pagkapasok sa contact point, labas sa condenser, itong pulang ito. Pula na. Tapos, i-connect natin dito si primary coil. Nakatulad ng sinabi ko kanina, si primary coil ay itim na may stripe na puti. Yan.
Sana susundan nyo ako mga boss. Tapos, ang kailangan na lang natin ay yung linya papunta ng ignition coil. Si linya ng ignition coil ay ito mga boss. Tapos, ang kanyang ignition coil ay nandito sa ilalim na to. Yan. Yung isang linya niya na yung pinaka positive galing sa ignition coil na galing dito sa contact point. Yung paglabas ng contact point, kailangan natin siyang i-connect sa ignition coil. Ignition coil at saka primary coil, pinagsama natin sa paglabas sa condenser. Yan ang magkakasama. So pag pinagsama-sama natin yan, kung walang problema ang contact point, okay ang kanyang linya, aandar na yan. O, magkakaroon na yan ng kuryente. Ngayon, titestingin na natin mga boss kung meron siyang kuryente. Disregard muna natin yung mga linya ng ilaw na yan. Okay lang yan. So, dun muna tayo sa kung paano siya aandar. Testingin na natin kung meron na siyang kuryente. So, ito na yon na may nakalabas yung counting wire. Kung talaga may kuryente yan, mag-i-spark yan mga boss. Meron na. Kita nyo ba mga boss? Diba? Aandar na to mga boss. Oh, lakas. Oh, kahit malayo eh. So, yun. Huwag sabihin mga boss, aandar na tong motor na to. Check lang natin ang spark plug kung malinis pa siya. Napakadali lang magpaandar ng 2-stroke mga boss kung alam lang natin ang mga linyahan. Wala na tong CDI nga pala. Ang 2-stroke mga boss na 6 volts, yung ganitong choppy, ay wala siyang CDI. Itong ignition coil na to ay 2-in-1 na. Kasama niya na yung dito sa ano na to, dito sa ignition coil na to, kasama na dito yung CDI. Yan, doble na yan, sabi nila. Doble, magkasama na daw dyan ang CDI at saka ang ignition coil. Yan ang sinasabing 2-in-1. Hindi katulad sa 4-stroke na nakabukod pa ang CDI. Siya nandito na sa loob na ng ignition coil. Kaya kung mapapansin nyo, wala kayo nakitang CDI, wala akong binanggit na CDI. Kasi nga, pagkagaling ng condenser, diretso na sa ignition coil, tapos kukunik mo yung primary coil, aandar na siya. So mga boss, ito yung kanyang spark plug. Okay naman, malinis pa. Ayos din ang gap. Dilim, yan. Okay pa ang gap, malinis. So, titestingin din natin to kung may spark. Para makasiguro tayo na aandar siya. Babalik lang natin tong spark plug cap. Palitin na din ang spark plug cap. Tagal na stock eh. Yan. Tapos, titestingin na natin kung magkakaroon siya ng spark. Para makasiguro tayo na siya ay aandar. Yan. Lakas na yung spark ah. Ayos to ah. Galing. Andar na yan mga boss. Ganun lang naman kadali mga boss ang pagpapaandar ng 2-stroke. Hindi ko alam sa iba kung ano ang kanilang technique. Basta't ako, pagka ako ay nagagawa ng 2-stroke, ganun lang. So, mapapaandar na natin to. Kailangan na lang natin ng gasolina. At siya nga pala mga boss, gagamit na lang tayo ng tag dito, DIY na tangke, maliit lang, kahit bote. Gawa na hindi natin alam kung ang tangke nito ay
madumi. Kung anong pagka madumi ay mahirapan din tayong paandarin. Kaya magsisiguro na tayo, nagagamit tayo ng DIY na tawag dito, DIY na tangke, yung bote. Yan. So ito na mga boss, may ginawa na akong DIY na dito, tangke. Tapos dito ko na lang ilalagay ang gas. Bali itong motor na ito nga pala mga boss, pagka nilagay nyo ng gas ay merong tuti. So kailangan niya ng tuti. Pero hindi naman natin paandarin to ng matagal, okay lang na walang tuti yan. Mapaandar lang natin, okay na to. Pwede na natin hindi ituloy ang andar. So yan, ganyan lang kaunti. Kaya na yan. Subukan na natin. So yan mga boss, ayos, ganun lang naman mga boss ang pagka ako ay nagagawa ng toe stroke. Yun lang ang tinitingnan ko, hindi ko na masyadong pinapakalman muna yung ibang parts na posible namang hindi pa yun ang diferensya. So ganun lang, tulad ng ginawa ko. So yun, ang gagawin ko naman dito mga boss, susunod, tatanungin ko yung may-ari kung gusto niyang papinturahan o linisin ng ayos para mas gumanda ang itsura. Parang kung mapapansin nyo naman ang kanyang rim, ang pangit na, pwede natin linisin yan tapos pinturahan. Tapos yun, okay na. Okay mga boss, kung
nagustuhan nyo ang video ito o nakatulong sa inyo o merong naging magandang pakinabang sa inyo, nagkaroon kayo ng idea, pwede nyo po siyang i-share sa ating mga kasamahan na kailangan din ng ganitong video. Tapos i-subscribe nyo na din ako para ma-update ko kayo sa mga gagawin ko pang mga video sa mga susunod pa. Tapos like, subscribe at pindutin nyo yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pag ako ay merong bagong video. Yan. Salamat!